Sinasabi ng China na handa na silang palitan ang United States sa lakas ng himpapawid gamit ang makabagong ika-6 na henerasyong fighter jet na magbabago raw ng lahat. Totoo nga ba ang hype o palabas lang? Sa episode ng The Infographic Show, ipapaliwanag namin kung bakit hindi maganda ang bagong fighter jet ng China. May bagong laruan ang Beijing, ang J-36 fighter. Nang lumabas ang unang malabong mga larawan nito noong huling bahagi ng 2024 na patanong ang mga defense analyst. Totoo ba ito o mock-up lang? At pagkatapos, para siguraduhin na nakatutok ang lahat, lumabas ang mas malinaw na mga larawan at maging mga video nito na lumilipad sa Chengdu, ang katumbas ng Area 51 ng China, noong 2025 at talagang nakakagulat ito. Hindi lang ito kopya ng J-20, kundi isang radikal na hakbang at mahirap na disenyo na walang buntot. Isang malaking double delta wing na hugis diamante, may lapad na 49 to 59 talampakan. Makintab at makinis ang buong eroplano na tila idinisenyo para sa stealth. Kinuwenta ng mga analyst sa Foreign Technology Division ng United States Air Force at nakuha nila ang radar cross-section na mas mababa sa 0.01 square feet. Iyan ay halos kasing laki ng isang marble. Pagkatapos ay nandoon ang mga makina, 3 lagusan ng makina na nakatago sa stealthy na katawan. Mukhang sci-fi ang 3-jet configuration na ito, siguro para sa malalakas na variable cycle engines. Ito ay isang disenyo na sobrang agresibo, sobrang futuristic, na napapamukha nitong parang mga piraso sa museo ang maraming kasalukuyang henerasyon ng mga fighter. Sumabog ang internet, agad itong tinalakay ng Warzone at Interesting Engineering, nagliyab ang mga forum at nagmadali ang mga YouTuber na magpaliwanag kung ito ay panlilin lang o totoo. Nakakuha ng 50,000 views sa loob lang ng ilang oras. Masayang pinalaki ng South China Morning Post ng China na suportado ng estado ang issue. Ipinagmamalaki ito bilang pambato ng mundo. Ang nakakamangha o nakakatakot ay ang bilis ng China mula malabong sightings hanggang sa mas maayos at madaling imaniobrang prototype sa loob ng 10 buwan gumana ito. Agad tumaas ang hype. Noong Enero 2025, si Frank Kendall, kalihim ng United States Air Force, ang namumuno sa ika-6 Gen program ng Amerika. NGAD humarap sa Kongreso at nagbigay ng masamang balita, binalaan na maaaring maunahan tayo ng China. Ginamit niya ang J-36 na Mach 2 Plus at ang balitang pagsama nito sa Loyal Wingman drones bilang sandata para humingi ng dagdag na budget at naging epektibo ito. May bagong kinatatakutan sa United States Defense Budget Debate. Ang makinis, may pakpak na J-36. Kahit hindi opisyal ginagamit, nagdulot na ito ng takot at kaba. Bagamat kapansin-pansin ang magarang disenyo sa balita, ang totoong problema ay nasa mga makina dahil sa kakulangan ng teknolohiya ng China na maaaring magpahinto sa eroplanong ito bago pa man lumipad. Manatili ka para makita kung paanong ang matagal ng problema sa makina ay nagiging palamuti lang sa hangar imbes na hamon sa kapangyarihan. Kapag inalam mo kung ano ang nagpapakilala sa ika-6 na henerasyong fighter jet, medyo kaunti ang katangian ng J-36. Klasikong halimbawa ito ng magpanggap hanggang magkatotoo. Pero ang pagtotoo ay tumatama sa mahal at totoong pader. Mga independent analyst, binabayarang magbasa ng detalye. Noong 2025, sinuri ang J-36 at napag-alamang karamihan sa revolusyonaryong katangian nito ay haka-haka lang. Ganyan magsalita ang mga analyst. Ang totoong ika-6 na henerasyong fighter ay hindi lang stealth na eroplano, kundi isang lumilipad na supercomputer, network hub at teknolohiyang makina sa iisang sasakyan. Sa lahat ng aspeto, pumapalya ang J-36. Magsimula tayo sa pinakamalaki, stealth. Maganda ang makinis na disenyo, pero ang tunay na ika-6 na henerasyong stealth ay hindi lang sa itsura, kundi sa broadband stealth. Metamaterial na kayang sumipsip ng 99% ng radar waves sa kahit anong frequency, hindi lang sa X-band na pinaghahandaan na. Mahirap gawin ang ganong teknolohiya at wala pang ebidensya na nagawa ito ng China. Dagdag pa, nandyan ang utak. Ang isang ika-6 Gen na jet ay nangangailangan ng quantum-resistant na computing para maproseso ang mga banta ng real-time. Pinagsasama-sama ang datos mula sa 2 dosenang iba't ibang sensor ng sabay-sabay. Malaki ang ipinagmamalaki ng China tungkol dito. Pero ang sinasabing 10 sa ika-15 na kapangyarihang operasyon kada segundo ng sistema ay gumagana lang sa papel. At kung makakasabay nga talaga ang sarili nilang chip, at iyon ding lokal na chipset na vulnerable pa rin sa United States export controls. Isang komentaryo noong Marso 2025 mula sa think tank na Rusi
ang nagbigay diin na kung walang maaasahang supply ng high-end na mga chip, ang utak ng J36 ay palaging may kapansanan. Ang tunay na problema ay performance. Ang hypersonic missile na PLXX na ipinangakong magpapasikat ay sinasabing kayang Mach 5 sa 186 na milya at tuloy-tuloy na Mach 2 Super Cruise na walang afterburners. Dito nagsimula ang problema. Sabi ng mga kritiko, ang paglipad sa Mach 2 ng matagal ay nagpapainit sa eroplano na parang pugon. Maaaring lumampas sa 1,800 degrees Fahrenheit ang temperatura ng balat ng eroplano. Para mabuhay sa ganitong init, kailangan mo ng advanced na ceramic composites, yung mga uri ng materyales na pang space age na inaangkat pa rin ng China. Kung wala ito, matutunaw ng bilis ng eroplano ang stealth coating. Yung mga makinang yun na para sa Super Cruise, hindi naman talaga revolusyonaryo, pansamantala lang. Pinaniniwala ang lumilipad ang J36 prototype gamit ang pansamantalang makina, gaya ng WS-15 o binagong WS-11. Isang ulat mula sa Setyembre 2025 ang bumira dito na binanggit na kahit yung pinakamagagandang makinang Chino ay nakakakuha lang ng thrust-to-weight ratio ng mga 9:1. Maganda pakinggan yan hanggang malaman mong ang makina ng F-35 ng United States. Pratt Whitney F-100 at 35 ay may 11:1 na rasyo. At iyan ay isang ika-5 gen na makina. Tapos, meron pang opsyonal na unmanned na bahagi. Isa ito sa mga pangunahing ideya ng ika-6 gen pwedeng paliparin ng piloto o kaya ng AI. Ayon sa mga eksperto, malayo pa ito para sa China dahil kailangan nila ng AI na may 9,700, 99 na reliability, fault tolerant, hindi mahak at mas matalino sa human pilot. Ang autonomous algorithm ng China ay nahuhuli pa rin ng 5 taon sa mga proyekto ng Defense Advanced Research Projects Agency ng United States. Ano ang meron tayo? Meron tayong eroplano na hindi kayang lumipad ng kasing bilis ng sinasabi nila, hindi kayang mag-isip ng kasing bilis ng kailangan, at hindi pa nga kayang buuin gamit ang mga materyales na kinakailangan nito. Ika-6 na henerasyong katawan, ika-5 henerasyong makina, at ika-4 na henerasyong utak ito. Kung hindi maganda ang mga tampok na yan, hintayin mo ang usapan tungkol sa makina. Ipinapakita ng datos na ang jet power plant ng China ay patuloy na nagkakaaberya, na maaaring huminto ang buong programa. Kung may isang dahilan kung bakit nakatakdang mabigo ang buong multibilyong dolyar na programang ito, ito na yon. Mga makina malayo ang agwat ng industriya ng aviation engine ng China kumpara sa kanluraning bansa, parang magkaibang planeta na. Ito ang pinakamahinang bahagi ng programa, ang puting balyena at pinakamalaking sagabal nito. Lahat iyon magkasama. Hindi ito dahil sa kakulangan ng pagsisikap. Alam ng Beijing ang problema. Sa ilalim ng Made in China. 2025, naglaan sila ng mahigit 20 bilyon mula 2015 para dito. Nang akit sila ng inhinyero, nagnakaw ng plano, nagtayo ng lungsod para sa aerospace innovation, ngunit naging malaking kabiguan ito. Kinumpirma ng ulat ng United States China Economic and Security Review Commission noong Nobyembre 2025 ang matagal ng alam tungkol sa mga kakulangan ng programa. Hindi mo madaling mabili o nakawin ang daan sa maaasahang jet engine. Sobrang hirap, eksakto ang metalurhiya, maliit ang toleransya, at di nagpapatawad ang pisika. Ang WS-10 engine na siyang nagpapagana sa pinakamataas na uri ng J-20 fighter ng China ay kilalang kilala bilang isang hangar queen. Ayon sa isang pagsusuri noong Mayo 2025 mula sa Turbli, natuklasan na ang karaniwang oras sa pagitan ng mga aberya nito ay nasa 300 hanggang 500 oras lamang. Ibig sabihin, karaniwang iniisip ng piloto na laging sisirain siya ng makina kapag umaabot na sa 300 oras. Kung ikukumpara, ang GEF 414 ng Super Hornet sa kanluran ay may mean time between failures na lampas. 1,000 oras at luma na ang disenyo nito. I-apply natin ito sa J36. Ang bagong Radical 3-jet design ay nangangailangan ng variable cycle engine. Hindi basta makina lang, na pwedeng maging high thrust na halimaw sa labanan at matipid sa gasolina para sa pagpapatrolya. Wala niya ng China. Umaasa lang sila sa hindi pa ganap na nadidevelop na WS-11. Ito ang makinang dapat magpalakas sa J36 para maging 6th gen Marvel, pero hindi ito gumagana.
Ayon sa Open Computing Facility ng Berkeley, pumalpak ang miniature turbojet na bersyon ng WS-19 sa unang flight test nito noong Nobyembre 2025. Hindi talaga makalipad ang J-36 kaya lumilipad na lang ito sa dasal, na siyang dahilan ng kaba kina Frank Kendall at sa Kongreso. Noong Hulyo 2025, nag-ulat ang Interesting Engineering ng bagong super alloy cooling tech na nagpapahintulot sa Chinese turbines na tiisin ang mahigit 3,600 Fahrenheit. Klasikong propaganda yan. Pinakita ang bagong teknolohiya sa lab pero umaasang walang magtanong sa mass production. Kahit may 20 bilyon, kaya lang gawin ng industrial na base ng China ang 20-30 advanced na makina bawat taon. Ang United States ay gumagawa ng mahigit 100 high-performance makina taon-taon. Hindi sapat ang 20 makina kada taon para makabuo ng ika-6 na henerasyong Air Force. Lumalala ang sitwasyon dahil sa geopolitics at sanksyon ng kanluran na humahadlang sa programa at sa mga materyales tulad ng rhenium alloys. Ang rhenium ang nagpapalakas sa modernong turbina blades para umikot ng 20,000 RPM nang hindi natutunaw. Kung wala ito, 20-30%, mas mahina ang pinakamahusay na alloy ng China. Ano ang epekto nito sa J-36? Ibig sabihin, laging limitado ang kakayahan nito. Hindi maaabot ang Mach 2 Plus Super Cruise maswerte na kung Mach 1.5 at hindi rin aabot ng 1,000 at 500 nautical mile na saklaw. Mababawasan iyon ng 25%. Hindi na ito magiging long-range predator, kundi parang asong bantay na may maikling tali. Mas mabigat, mabagal at mainit kaya madali nang targetin. Simula pa lang ng problema ang mga makina. Ang pagsasama ng mga sistema ay pwedeng gawing madaling target ang jet sa makabagong digmaan. Parte ito ng 6th Gen na palaisipan na ayaw ipaisip ng Beijing. Hindi lang ito tungkol sa isang eroplano. Ang ika-6 na henerasyon ng digmaan ay hindi lang tungkol sa mas advanced na fighter jet, kundi isang sistema ng mga sistema, isang grupo ng mga lobo. Ang J-36 ang pangunahing fighter at alpha na namumuno sa swarm ng AI-enabled na loyal wingman drones sa real time. Dito, pinag-uusapan natin ang isang piloto na kayang magkontrol ng hanggang 50 sasakyang panghimpapawid tulad ng GJ-11 drone. May mga nauunang maghanap ng radar, may nagdadala ng dagdag na misil, at may nakatalaga tumanggap ng tama. Kaya kailangan hindi lang eroplano ang J-36 kundi isa ring lumilipad na data center. Kailangan nitong iproseso ang datos mula sa 360 degree sensors na umaabot sa 1 petabyte kada misyon, katumbas ng panunood ng 1,000 high-def na pelikula sa isang sortie. Kailangan din nitong agad na ibahagi ang datos na yon sa kanyang swarm ng mga drone, sa mga satellite, sa ground command, at sa mga hypersonic na sandata na inilulunsad nito. Isa itong napakakomplikado, tuloy-tuloy, hindi mahahak, at agarang data sharing orchestra. At ang J-36 ng China ay hindi lang huli sa ensayo. Hindi pa nito alam kung anong instrumento ang dapat nitong tugtugin. Ang state media ng China sa isang bihirang pagkakataon ng katapatan ay naglabas ng artikulo sa South China Morning Post noong Marso 2025 na umamin na ang mga konseptong ito ng System of Systems ay nasa maagang yugto pa lang ng konseptual na pagsubok. Wala pang full-scale integration demonstration at hindi pa rin napatunayan na kayang makipag-usap o mag-utos ng eroplano sa mga drone sa high-G dogfight. Haka-haka pa lang lahat ito. Ang pinakabagong pagsusuri noong Enero 2025 mula sa SOFREPI ay lalong nagpatibay nito sa pamamagitan ng paglista ng lahat ng hindi pa natin alam, na sa totoo lang ay halos lahat. Simulan natin sa propulsyon. Malamang na gumagamit sila ng Russian Al-61F na makina bilang pansamantalang solusyon na hindi naman next generation. Pero ang totoong biro ay sa mission systems na napag-iiwanan sa cybersecurity. Natuklasan sa isang 15 beses na ang mga sistema ng China ay may nakakabiglang 15 beses na mas mataas na vulnerability sa hacking kumpara sa mga katapat nila sa United States. Ang madaling ma-hack na sistema ng mga sistema ay hindi lang sandata kundi panganib. Ayaw mong ikaw ang target ng $1 na drone swarm at hindi pa dyan natatapos iyon. Yung mga advanced na composite para sa airframe, inaangkat pa rin nila. Hindi pa kayang gawin ng China sa malakihang produksyon, kaya nagbabayad sila ng 40% na dagdag presyo para lang makuha ang mga materyales. Pinapataas nito ang gastos ng programang alam ng lahat na katang-isip lang.
Isa itong bahay-baraha na nakatayo sa dayuhang pyesa at di ligtas na network. Ang totoong halimaw ay ang AI. Para magpatakbo ng 50 drone swarm na 75% autonomo, kailangan mo ng napaka-advanced na AI na nangangailangan ng mga chips. Dito talaga tumatama ang parusa ng United States. Ayon sa Forbes, ang Semiconductor Manufacturing International Corporation, pinakamahusay na chipmaker sa China, ay nasa 7 nanometer nodes pa rin. 2 hanggang 3 henerasyon na nahuhuli sa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Hindi mo mapapatakbo ang 6th Gen AI sa ika-5 Gen chips, parang pilit mong pinaandar ang Cyberpunk 2077 sa PlayStation 3. Mabagal ito, naglalag at nagka-crash sa maling oras. Inilarawan ito ng The National Interest noong Nobyembre 2025. Bagamat gumanda ang yaw stability ng J36 sa bagong disenyo, ang sensor fusion technology nito ay nasa antas pa rin ng United States noong 2010. Sa totoong labanan, ang piloto ng J36 ay hindi magiging parang Diyos. Siya ay magiging isang nalulunod sa trabaho na empleyado, binabaha ng datos na may higit 50 millisecond na pagkaantala at desperadong sinusubukang pigilan ang kanyang mga drone na magbanggaan sa isa't isa. Maganda nga ang J36 sa itsura, pero mahina ang makina at sistema. Pero kaya namang tapatan niya ng China gamit ang industrial model nila at dagdag pondo. Pero nauubos na ang bagay na di mabibili, oras. Ang maagang conceptual testing ay hindi aksidente kundi pag-amin na problema sa estratehikong schedule ng China. Kinumpirma ng PLA na nililimitahan nila ang inaasahan para sa 2025 dahil nasa prototype validation pa lang ang J36 sa mga lihim na base. Sabi ng The Warzone noong Nobyembre 2025, posibleng hindi maganap ang unang lipad na may totoong mga sistema hanggang 2026 o 2027. Ito ay isang malaking pagkaantala mula sa optimistikong mga projection noong 2024 na naging sanhi ng orihinal na pagkabahala. Nagdudulot ito ng puwang ng kahinaan. Sa isang 2025 briefing, sinabi ni General David Alvin ng United States Air Force na bagamat nauuna ang China sa timeline, nahuhuli pa rin sila sa kasanayan. Narito ang takbuhan sa kasalukuyan at malayo pa ang agwat. Ang China ay desperadong nagmamadali upang maipasok ang kanilang J36 fighter sa Initial Operational Capability pagsapit ng 2030. Pero linawin natin kung ano ang ibig sabihin nito. Ang Initial Operational Capability ay isang pampulitikang tagumpay, hindi isang tagumpay sa pagganap. Karaniwan, kakaunting halos hindi pagganap na gumaganang mga eroplano ang minamadaling ipadala sa isang frontline unit para lang sa isang public relations na panalo. Ang Estados Unidos sa NGAD F-47 program ay hindi pa target ang unang lipad hanggang 2028. Bakit delayed? Kasi ang United States ay gumagawa ng isang revolusyonaryong sandata, hindi isang karosang pamparada. Napatunayan na ang mga subsystem ng NGAD gumagana na ang adaptive cycle engines, nasubukan na ang advanced sensors, at ligtas ang heavily encrypted data links. Hindi nagsisinungaling ang mga totoong numero. Sa overview ng Aviation AZ noong Setyembre 2025, lumalabas na 2 lang ang prototype ng China na J36 at isang testbed na JXDS. May 5 o higit pang demonstrator na lumilipad na sa ilalim ng NGAD program ng United States. Sinusubukan ang iba't ibang bahagi ng system tulad ng Loyal Wingman, Data Hub at bagong sandata. Ang 3-5 taong pagitan bago maging handa sa labanan, ang J36 ay hindi lang simpleng abala. Isa itong malaking target na nakalagay sa likod ng China at naghihintay na ang mga kalaban para samantalahin ito. Una, ang mga kahinaan sa cyber. Hindi haka-haka ang antas ng hackability na yan. Sa war game ng RAND noong 2025, nabutas ang military network ng China sa halos 1 sa 7 senaryo, isang estruktural na pagkabigo. Pangalawa, kulang ang pagsasanay ng mga piloto. Kahit maayos ang eroplano, hindi pa sila handa. Ang mga piloto ng PITA o ay may 150 oras lang ng paglipad kada taon. Sa United States Air Force, mahigit 200 oras ang training nila sa mas komplikado at makatotohanang mga environment. Hindi lang simpleng paglipad. Hindi mo pwedeng dayain ang karanasan. Sa susunod na Film Poseidon taon, naipit ang China. Ipinakita na nila ang prototype pero kulang pa ang suporta rito. Sinimulan nila ang karera na hindi kayang tapusin habang napag-iiwanan ang mga piloto at sistema at tinatago lang ng oras ang mas malalalim na problema. Bumagsak ang industrial na pundasyon dahil sa mga sagabal na nagbanta sa $1 bilyong na eroplano.
Sa susunod, ilalantad ang gulo sa supply chain. Yan na ang huling pako sa kabaong. Ito ang magtatakda ng kapalaran ng J36 at maglilibing dito. Kahit na henyo ang mga inhinyero, maaasahan ang mga makina at handa na ang software, hindi pa rin gagana ang J36. Bakit? Dahil hindi mo kayang bumuo ng isang makabagong fleet ng mga fighter jet gamit ang isang industriyang base na galing pa sa ika-20 siglo. Ang 150 bilyong sektor ng aerospace ng China, sa kabila ng yabang nito ay hindi matatagalan. Sistemang binuo ito sa malaking puhunan at pangongopya ng disenyo, ngunit kulang sa kaalaman at matatag na supply chain para sa komplikadong paggawa. Isa lang itong harapan at sa wakas ang J36 project ay may mga bitak na. Ayon sa ulat ng Yaikay Global, noong Agosto 2025, malalaki at mapaminsala ang mga sagabal. Kayang gumawa ng military-industrial complex ng China ng 50 hanggang 100 high-performance na makina taon-taon para sa lahat ng eroplano nila. Para makabuo ng fleet ng J36, kailangan nila ng higit 200 bagong makina taon-taon para sa programang iyon. Hindi talaga sapat ang dami. Hindi kayang buuin ang J36 dahil ginagamit ang mga makina para sa J20, J17 at iba pang bahagi ng Air Force. Zero-sum game ito, natalo agad sila. Nasira pa ng digmaan sa Ukraine ang global supply chain. Ang mga pangunahing titanium alloys para sa matibay na airframe ay nadidelay ng 6 hanggang 12 buwan. Hindi mo mapapabilis ang development kung 1 taon kang maghihintay sa pangunahing metal para sa pakpak. Sa 5th Gen development, ang 12 buwang delay ay hindi lang abala, kundi pag-atras na rin. Lalo kang nahuhuli sa kalaban na patuloy na nag-i-improve at nag-u-upgrade sa real time. Pagdating naman sa mga manggagawa, may malaking kakulangan ng mga inhinyero sa China na malawakang naiuulat. May 300,000 silang aerospace engineer habang mahigit 500,000 naman sa United States. Hindi lang ito tungkol sa dami, kundi pati sa karanasan at kalidad na malaking issue. Ang mga manggagawa sa United States ay eksperto na sa pag-aalaga ng stealth fleet, samantalang nagsisimula pa lang matuto ang mga manggagawa sa China. Kulang sila sa tao para magdisenyo, gumawa, at mag-ayos ng komplikadong system sa malaking scale. Ito na ang perpektong halimbawa ng kabiguan at kung gaano kasira ang lahat. Huwag mo nang tingnan ang J36 sa sisiyam na raan at 19 katumingin. Iyan ang komersyal na jet ng China na sagot nila sa Boeing at Airbus bilang pambansang prioridad. Pangunahing layunin nila sa sibilyang aerospace ang proyektong suportado ng Estado. Noong 2025 ayon sa ulat ng SEMP noong Nobyembre, pumalya sila ng 40 sa delivery goals. Target ay 150 eroplano, pero 90 lang ang na-deliver. Dapat madali na ito. Hindi pa nga Chinese ang makina ng sisiyam na raan at 19 Western Lip Isa C engines pa rin mula sa CFM. Isipin mo yon. Hindi maabot ng industrial na base ng China ang simpleng production targets kahit gamit ang makina ng mga karibal nila. Ngayon, dagdag pa ang export ban ng United States na ayon sa Forbes, nagtaas ng gastos sa programa ng 25-30% batay sa pagsusuri ng United States Chamber of Commerce noong Nobyembre 2025. Hindi naabot ng Made in China 2025 ang mga layunin sa aviation. Target ay 80% sariling kakayahan pero 60% lang ang nakuha. Bulok ang pundasyon ng J36, ang hatol. Tagumpay ito sa public relations ngunit estratehikong kapahamakan. Maaantala ang mass production malamang hanggang 2035 at sa panahong iyon nasa himpapawid na ang United States NGAD kaya magiging laos na ang J36 bago pa man ito dumating. Darating ang J36 ng huli, lagpas budget at mahina. Hindi ito pagpapatalsik sa kanluran, kundi multibilyong dolyar na pagkadismaya. Isang makinang pero hungkag na palabas at perpektong halimbawa kung bakit hindi kailanman matatalo ng hype, propaganda at labis na paggastos ang siyensya ng pisika. Panoorin ang 2 araw na plano ng digmaan ng Amerika na kinatatakutan ng China o i-click ang video na ito.